Jesus. Purihin ka, Panginoon. Glory to your name. Hallelujah. Umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dingdimang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitingnan. Pangako mo'y aking sandigan at ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw na aking pusong nagtagumpay. Pagkalakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daluyan, ito'y walang hupay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Hallelujah. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dingdimang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Hallelujah! Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang
gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang dakilang Diyos. Amen! Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Amen! At bago po natin simulan ang pagtitipon nating ito, huwag po natin kalimutang i-like at i-share ang live streaming na ito. I-share po natin sa ating mga kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood at mapagpala ng salita ng Diyos. Amen! At ngayon naman po, sabayan na po natin ang anointing band. Hallelujah! 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 Sama-sama tayong magpupuri sa nag-iisang Diyos na buhay. Purihin ka aming Panginoon. Pinagdiriwang namin ang iyong pag-ibig na wagas. Hallelujah! Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi na isa larawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang pulot ay pag-asa, sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas, biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Hallelujah! Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi na isa larawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa, sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas, biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka. Lahat ay sasayaw, papalakpak, aawit at magpupuri sa Panginoon. Amen! Purihin natin siya. Hallelujah! Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos
matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hindi mangangamba, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh Diyos, ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Patuloy kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Anong pagsubok, anumang bagyo, hallelujah! Dahil ikaw ang aming pastor, hindi kami magkukulang. Higit at sapat pa ang iyong pinagkakaloob, Panginoon, hallelujah! Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon Jesus. Purihin ka aming Panginoon ng dakila sa lahat. Hallelujah. 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 Purihin ka aming Diyos na buhay na dakila sa lahat. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Purihin ka aming Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa araw-araw
at pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Hallelujah. Tunay wala nang papantay sa iyo, O Diyos. Sa bawat araw ng pagising namin, kasama mo kami, Panginoon. Kasama ka namin, Lord. Sa bawat pagsubok, sa bawat tinatahak naming landas. Salamat, Panginoon, sa buhay namin na kayo nagbigay ng kulay, Lord. Sa lahat ng pagkukulang namin, Lord, ikaw ang nagpuno nito. Sa lahat ng kamalian namin, Lord, kayo nagtama ng direksyon nito. Salamat, Panginoon, sa bawat karamdaman, ikaw ang nagbigay ng kagalingan. Sa bawat kakulangan, ikaw, Panginoon, yung nagbigay sa amin ng pangangailangan namin, Lord. Sa bawat kalungkutan, ikaw ang naging sandigan. Sa bawat kahinaan, ikaw ang naging kalakasan. Hallelujah, Panginoon. Kaya wala kaming dahilan para hindi makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Sa oras na to, inaalala namin ang lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Sinagdaang oras, sinagdaang araw, sinagdaang linggo, nagdaang taon, nagdaang panahon. Ilang saling lahi, Panginoon, ang nagpatunay na ikaw ang dakila sa lahat. Ang katapatan mo, ang kabutihan mo ay hindi nagbabago, O Diyos. Anumang panahon ang dumaan, Panginoon, nagbago man ang taon, nagbago man ang lahat ng tao sa buhay namin, Diyos. Ikaw ang hindi magbabago sa lahat. Mananatiling ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya, Panginoon, sa oras na to, sa buhay namin, ihahayag namin sa aming pagpupuri, sa aming pag-awit, sa aming puso, sa aming buhay. Na ikaw ang aming Diyos, magpakailanman. Mananatiling ikaw, Panginoon, ang itataas namin sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Minsan pa, mga kapatid, sa ating puso, umawit tayo sa Panginoon ng may pagpapasalamat, ng pagpupuri. Salamat, O Diyos. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong
Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Dakila ka. Purihin ka, O Diyos. Sa'yo papuri. Sa'yo pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Amen. Maraming salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri.
At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng mabuting balita mula kay Kristo. At i-focus po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Pastor Antonio Cruz Jr. sa series na Remember God's Promise, sa topic na I Will Give You Rest. Sige po, ibalik na po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Jesus. Amen! Po, muli, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. So, isang mapagpalang gabi po, araw sa ating lahat, na muli tayo salamat sa Lord dahil muli tayo pinagbuklod-buklod ng Panginoon sa ating gawain ngayon sa midweek fellowship natin. At alam ko na sa biyaya ng Panginoon ay patuloy tayong iniingatan, patuloy tayong pinoprotektahan ng kanyang banal na dugo, ng kanyang Espiritu Santo na saan man tayo naroon, ano man sitwasyon na kinapapalooban natin tayo kanyang iingatan at tayo kanyang pagkapalain. Amen? So, sa pagpatuloy po ng ating gawain bago tayo makapakinig ng salita ng Diyos, yan, isang panalangin muna po ang gawin natin upang tayo po'y mas lalo nating maintindihan ang lahat ng mensahe na pagkakaloob sa atin ng Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami nagkapasalamat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakataon nito, sa lakas, sa biyaya, sa araw, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa araw na ito. At aming Ama, dalangin namin na ikaw ang patuloy na mangusap sa amin sa pamamagitan ng mga mapapakinggan namin yung mga salita. Aming Ama, buos mong yung karunungan sa iyong tagapagsalita. Ikaw ang hawak ng kanyang puso at isipan. Ikaw ang hawak ng kanyang mga bibig at mga salita na makakatulong upang mas maunawaan namin ang lahat ng mensahe na gusto mong ibigay sa amin at ipahayag. At gayon din, aming Ama, dalangin namin ang Espiritu Santo, Lord, na ikaw ang patuloy na pumuspos sa aming lahat ng mga nakakapakinig ng midweek fellowship na ito, na ikaw ang Espiritu Santo mo ang tumulong sa aming mapakinggan ng maayos at ipaunawa sa amin ng mabuti ang lahat ng mga nais mong ibigay at ipaunawa na mensahe sa amin. Aming Ama, ihanda mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming pandinig sa bawat mapakinggan namin, at walang ibang maitaas, walang ibang mapapurihan kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin at binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagsambat, kadakilaan. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Okay, hallelujah. Praise the Lord. Ayan. So muli, mapagpalang gabi po, mapagpalang araw po sa ating lahat at sa lahat po ng mga nanonood ngayon at dumalo sa ating midweek fellowship. And pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabi na ito. At alam ko po na mas pagkapalain tayo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga salitang mapapakinggan natin ngayong oras na ito. Amen? So, patuloy pa rin po tayo sa ating series na Remember God's Promise. Amen? At sa araw na ito, tatalakayin po natin na isang pangako ng Panginoon na nagsasabi na I will give you rest. Amen? So, tulad po ng mga napapakinggan natin, tulad po ng mga tinalakay natin dati ng mga pangako ng Panginoon, ang lahat ng yan, paalala lang po muli sa atin para balikan natin. Roma 4:16, kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Amen? So maliwanag na maliwanag po sa atin, sabi sa Roma 4:16, na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay nagiging kaloob sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi lang daw po ito kaloob para sa mga lahi ni Abraham o anak ni Abraham, kundi lahat daw po ng sumampalataya. Okay? Tulad ni Abraham. At kung ikaw, ako, tayong lahat ay sumampalataya kay Jesus Christ, ang lahat ng pangako ng Diyos, okay, na ibinigay kay Abraham ay may enjoy din natin at may experience natin yan sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. Ito po isang mga tinalakay natin sa ating pamantayan. Amen.
na tayo po'y tagapagmana ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Okay? At maging malinaw po sa atin at mapaalalahanan tayong lahat na napaka-importante po talaga ng pananampalataya. Okay? Sa ating bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos. Okay? Lalong-lalo na pagdating dito sa pag-alala natin sa mga pangako ng Diyos. Okay? Hindi po mangyayari sa buhay natin ang mga pangako ng Diyos kung walang pananampalataya. Kahit alam na alam po natin ang mga pangako ng Diyos, kung ito po ay hindi natin sinasampalatayanan at kung hindi natin ito pinananaligan, hindi tayo nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, hindi po ito mangyayari. Amen? Kaya po napaka-importante ng pananampalataya sa bawat isa. At alam ko po na tayo po, may mga experiences tayo na na-experience natin yung mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Amen? At kung babalikan nga po natin, kung titingnan natin yung mga istorya sa Biblia, nandyan po yung mga pinagaling, di ba? Tulad nung babaeng inaagasan, okay? Bagaman wala pa po siyang ganong kalawak o katagal na experience na pagkilala kay Jesus Christ nung panahon na yon, pero dahil naniwala siya na Jesus Christ can heal her, okay, nanalig siya. At yung pananampalataya na yung paniniwala na meron siya ay kinonvert niya doon sa gawa. Ito po talaga yung ibig sabihin ng pananampalataya. Ito po ay nakikita sa ating gawa. Nakikita ito sa ating buhay. Okay? At ano nga po yung ginawa ng babae dito? Sa kabila ng siya po ay nanghihina, right? Imagine 12 years na dinudugo. Okay? So malamang butot balat na 'yon. At syempre, kapag ikaw po ay talagang dinudugo ka, ay talagang manghihina itong tao na ito. Pero sa kabila ng sitwasyon ng babae na ito, bumangon siya sa kanyang higaan, nakipagsiksikan siya sa tao, sa maraming tao, dahil nabalitaan niya, nandun si Jesus Christ. At nandito yung pag-asa niya na siya ay magkakaroon ng kagalingan. Amen? So sa kabila ng sitwasyon na ito, yung pananampalataya niya ang mas nanaig. Amen? Nakipagsiksikan siya hanggang sa maabot niya yung laylayan ng damit ni Jesus Christ. At siya ay gumaling. Amen? So, ganun po ka-importante ng pananampalataya. Kaya tulad nga rin po ng sinasabi sa Santiago 2:26, patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen? So, napaka-importante po talaga sa atin bilang mga Kristiyano na yung pananampalataya natin ay isinasagawa natin. Lahat ng pangako ng Diyos, kaya nga kung maalala nyo, di ba? Sinasabi rin sa atin ng daddy noon, ng ating pastor, diba, na kapag hiniling mo na ikaw ay magaling na at kiniklaim mo na magaling ka, na pinagaling ka na, kahit may sakit ka pa, umasta ka na pinagaling ka na. Kumilos ka na pinagaling ka na ng Diyos. Amen? Kasi tama nga naman, yun talaga yung pananampalataya. Kasi kahit sinasabi mo na pinagaling ka na ni Jesus Christ, pero pinakikita mo sa gawa, pinaparamdam mo sa sarili mo na may sakit ka pa din, ay hindi, syempre, hindi, di ba, hindi nagtutugma yung pananampalataya doon sa kinikilos natin. Amen? So, kaya napaka-importante nung, di ba, na yung pananampalataya natin, since sinabi to ni Jesus Christ, pangako to ng Diyos, di ba, kumbaga yung pananampalataya, isang pagtitiwala na mangyayari yan. Kahit hindi pa dumarating yan, alam mo na darating. Amen? Kaya lalabas yan sa aura mo, lalabas yan sa kilos mo, lalabas yan sa buhay mo, okay? Sa pamumuhay mo bilang Kristiyano. Amen? So, yan po yung importansya talaga ng pananampalataya. Gaya po na sabi ko kanina, hindi sapat na alam lang natin ang pangako ng Diyos. Okay? Importante, mga kapatid, dun sa pag-alala natin ng mga pangako ng Diyos,
nabibigyan dapat tayo nito ng pag-asa. Nabibigyan tayo nito ng lakas ng loob. Okay? So, ibig sabihin, kapag ito ay nakakapagbigay sa atin ng pag-asa at lakas ng loob, kumikilos yung pananampalataya. Kasi kahit hindi pa, halimbawa kung tayo nasa isang pagsubok, habang tayo nasa isang suliranin, kapag naalala natin ang mga pangako ng Diyos, di ba? Tulad ng mga napag-aralan natin, na hindi tayo iiwan, di ba? Na siya ang magpo-provide sa atin, di ba? Na siya ang magbibigay sa atin ng lakas, na ibe-bless yung mga gawa natin. Okay? So, lahat lang yan, mga kapatid, kapag nalalaman natin na naaalala natin lahat ng pangako ng Diyos at nabibigyan tayo ng pag-asa, lakas ng loob, aba, ibig sabihin, gumagana yung pananampalataya natin. Amen? Kasi iba yung naalala natin yung pangako ng Diyos, pero hindi, di ba, hindi nagkakaroon ng epekto sa buhay mo. Kumbaga, kung yung pangako ng Diyos ay dapat nabibigyan ka ng lakas ng loob, ay hindi ka pa rin nabibigyan ng lakas ng loob. Kasi, baka may tendency, hindi ka talaga nagtitiwala dun sa pangako ng Diyos. Di ba? Baka hindi talaga tayo nagtitiwala sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Okay? So, importante po, kapag tayo po yung nagtitiwala, okay, malalaman natin yan kung nabibigyan tayo ng lakas ng loob. Nabibigyan tayo ng pag-asa. Amen? Ng mga pangako ng Diyos. Yun po yung isang pag-alala sa atin, pagpaalala natin sa mga pangako ng Diyos. Amen? So, tulad nga rin po ng sabi sa Marcos 9:23, amen? So, sabi nga dito, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus. Siyempre, itong story po na to, kausap niya dito isang kaibigan o kamag-anak ng isang bata na inaalihan ng spirito, masamang spirito. Okay, so kinausap niya si Jesus Christ at tinanong ng bata na ito kung may magagawa ba si Jesus Christ. So, tinanong niya, kung may magagawa ako, okay, mangyari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Amen? So, yung sabi nga, dito sa Santiago 2:26, sa Roma 4:16, na ang lahat po talaga ng mga kaloob ng Diyos, lahat ng mga pangako ng Diyos, mangyayari yan sa sino mang may pananampalataya. Kaya ganun po kaimportante. Amen? So, sa lahat po ng suliranin, sa lahat ng pagsubok na meron tayo, sa lahat ng mga problema, kaliwat kanan, o ano man yung mga nagkakapagpabigat ng kalooban natin, ano man yung mga nagiging dulot kung bakit tayo nalulungkot, ano man yung mga nagiging dulot kung bakit tayo nasisiraan ng loob, kung bakit tayo walang kapayapaan, kung ano man yung dulot na yan, mga kapatid, tandaan natin, laging may magagawa si Jesus Christ. Amen? Laging may magagawa si Jesus Christ. Okay? Mangyayari ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa sino mang may pananampalataya. Amen? Kaya sabi nga sa atin, di ba, sa isang kwento sa Biblia, yung sa doon sa patay na binuhay muli ni Jesus Christ, di ba? Yung sabi doon, nababalisa na yung tatay, di ba? Pero ang sabi ni Jesus Christ, huwag kang mabagabag, manalig ka. Okay, manalig ka. Kasi nga, tingnan natin yung sitwasyon doon, di ba? Imposible na mangyari yun kasi patay na eh. Ano pa pwedeng gawin ni Jesus Christ? So, ang tendency nung tatay, okay, tendency noon ay talagang malungkot na, mabagabag, 'di ba? Masiraan na ng loob kasi kumbaga sa last stage na 'yun, wala na pag-asa, patay na eh. 'Di ba? So, nandun siya sa sitwasyon talagang napaka-imposible na. Wala talagang nabubuhay. Pero ang sabi nga ni Jesus Christ, huwag kang mabagabag, manalig ka. Manalig ka. Kasi may magagawa si Jesus Christ. May magagawa ang Diyos. Amen? So sa sitwasyon natin, tingin ba natin napaka-imposible na?
nasa final stage na ba? Parang wala na, there's no way out. Sa tingin natin, pwede, wala na talaga. Pero sabi nga, anak tayo ng Diyos, Kristiyano ka. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, kay Jesus Christ, trust Him. May magagawa ang Diyos. May magagawa si Jesus Christ. Amen? Okay? So, sa sitwasyon ba natin ngayon ay parang pagod na tayo. Okay? Parang hopeless na tayo. Na parang wala na tayong mentally, spiritually, physically, drained na tayo. Tipong parang walang-wala na. Amen? So, isa sa pangako ng Diyos na tatalakayin natin ngayon, I will give you rest. Amen? So, alam niyo po, napaka-importante ng pahinga. Napaka-importante niyan sa atin. Physically, mentally, spiritually, importante sa atin yan na tayo po ay laging may pahinga. Okay? So, isang reason dyan, talagang normal talaga sa atin na magpahinga. Na dapat nagpapahinga talaga tayo bilang tao. Kasi nga, even si Jesus Christ, even ang Diyos, okay, namahinga siya nung ginawa niya ang sanlibutan, di ba? Sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Okay, so hindi pinagbabawal ang pagpapahinga, mga kapatid. Okay, hindi ibig sabihin kapag hindi tayo nagpapahinga ay malakas tayo. Okay, o pag sinabi rin naman natin na pag tayo nagpapahinga ay mahina rin tayo. Okay, so normal po, hanggat po tayo nandito sa ating katawan, okay, talagang napapagod. Okay? Kasi nga talagang mahina ang katawan natin at kailangan nating mag-recharge. Amen? So, yung mga physical na pagod, normal yan. Okay? Normal yan na talagang dahil sa trabaho, sa pag-aaral, at napakaraming errands, na bumiyahe ka sa ganito, nagtrabaho ka ng halos ilang oras, nakatutok ka sa computer, di ba? Nakakapagod yan, masakit sa mata. Okay? So, nung ako lang, ng mga nakakarang araw, talagang iba din yung naging pagod ko dahil napakadaming ang mga ginagawa. Tapos lagi nakatutok sa PC, nakakapagod sa mata, at yun nga, kailangan mo rin talagang magpahinga. At maganda, di ba, pag physical exhaustion, di ba, yung tayo po ay napapagod physically, ang talagang pinakasolusyon dyan, di ba, ay matulog, di ba, magpahinga lang tayo. Amen? So, kasi nga, kailangan talaga nating magkaroon ng kapahingahan sa ating katawan. Okay? At isa nga rin dyan, syempre mga kapatid, kapag tayo po ay pagod, kapag tayo po ay mga talagang drained, nagkakaroon tayo ng poor decision making. Okay? Kaya isang payo din sa atin, kung tayo po ay kailangan magdesisyon, kailangan clear yung mind natin, di ba? Nakapag-recharge tayo. Amen? Yung physical natin, talagang kailangan na manumbalik yung lakas natin. Na sa gayon, kung kailangan man natin magdesisyon, okay, sa trabaho, sa buhay natin, sa mga bibili natin, sa mga plano natin sa buhay, okay, ay maging ayos, maging tama, okay, yung ating pagdesisyon. At gayon din naman, hindi rin tayo magiging effective na servant o sa trabaho, o kung tayo empleyado, okay, kung tayo po ay maglilingkod sa kapwa natin o whatsoever, kung ano man yung gagawin natin, kung tayo po ay pagod, tayo po ay exhausted, ay hindi rin tayo magiging ganun ka-effective. Amen? Hindi tayo magiging effective na empleyado, trabahador, o leader, o manager, okay, o boss. Hindi, kung tayo po ay talagang exhausted. So, ganun po ka-importante, 'di ba? Yung pagpapamahinga. Okay? At gayon din naman kapag tayo po ay clear yung mind natin, nakapag-re-energize tayo, syempre, mas makakapag-isip tayo ng mabuti, makakapag-isip tayo ng maayos, kung may kailangan tayong i-analyze, kung kailangan tayong mag-focus doon sa mas importanteng bagay, mas nagagawa natin ng maayos yung bagay na yun. Amen. So, ganun po ka-importante yung pamamahinga. At kung
At ito po, syempre, isang, 'di ba, parang sa body natin, 'di ba, sa physical body, ito po yung mga na-address natin kapag tayo po ay nakakapagpahinga. So, tulad nga po ng ano yan, sabi ng Biblia, kung ang Diyos po ay namahinga, sa atin din po mga kapatid, okay? Bago tayo tumungo doon sa ayan, yung ibang klaseng kapaguran, di ba? Dito muna tayo sa physical. So, sa atin bilang mga nagtatrabaho, nag-aaral, o tayo may mga mahanap buhay, mga kapatid, okay, isa ang pinapakita din sa atin nung pamamahinga ng Diyos nung siya ay nilikha niya ang sanlibutan. Binigyan niya importansya ang pamamahinga kasi nga kailangan ng tao ang pahinga. Huwag natin ilulong ang sarili natin sa lahat, buong oras natin, buong linggo sa trabaho para lamang, 'di ba, masustentuhan ng lahat. Hindi ko po sinasabi na mali, pero bigyan natin ng importansya yung sarili natin. Bigyan natin ng importansya yung katawan natin. Kailangan po ng katawan natin ng sapat na pahinga, okay, para po mas manumbalik yung lakas. Sabi nga ng mga magulang natin, ang mami lagi sinasabi, huwag niyong abusuhin ang katawan natin. Okay? Hindi sa lahat ng pagkakataon, akala mong malakas ka, malakas ka na, 'di ba? Kung ang makina, kailangan pinagpapahinga yan, kung ang makina, bumibigay din yung katawan pa kaya. Okay, so sa atin, i-honor natin, bigyan natin na pagkakataon palagi ang katawan natin magkaroon ng sapat na kapahingahan. Amen. At sa kapahingahan na yan, mga kapatid, okay, binigyan din ng importansya ng Diyos yan Kaya nakalagay din yan sa na sa kanyang utos, na sa ikapitong araw o sa araw ng pamamahinga, di ba? Ilaan din natin yung araw na ito sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Ilaan natin yung araw na ito para sa Panginoon, na makapagbigay tayo ng pasasalamat, di ba? Makapagbigay tayo ng papuri sa Kanya. Okay? Kasi alam niyo po, sa totoo lang, yan pitatalakayin natin, mga kapatid. Bukod sa physical na tiredness o exhaustion, meron tayong mental, di ba? Mental, spiritual na kapaguran. Amen? Kaya naman, ang pinakasolusyon dyan, o yung pamamaraan naman ng Diyos upang yung mental tiredness natin, yung spiritual tiredness, okay, yung spiritual exhaustion o yung mental exhaustion natin ay masolusyonan, okay, kailangan talaga nating ilaan din yung pamamahinga natin na kasama ang Diyos. Okay? Para complete package. 'Di ba? Kasi nga, sabi nga rito, I will give you rest. Amen? Ang sabi po kasi sa Matthew 11:28-30, okay? Ito po yung magiging mother verse natin. Lumapit kayo sa akin. Alam na nating lahat to. Pero napakaganda po pala nito napakaganda talaga ng mensahe na to. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen? So marami sa atin na ganito yung pinagdadaanan, nahihirapan at lubhang nabibigatan sa ating mga pasanin. Okay? Pero ang pag-usapan muna natin ngayon dito, ang sabi dito, lumapit kayo sa akin. Okay? So sa atin ngayon, alam kong itong verse na ito ay para sa lahat ng tao. Especially sa lahat ng wala pang pangunawa at wala pang pananampalataya sa Diyos. At masasabi ko na lahat ng mga wala pang pananampalataya kay Jesus Christ at hindi pa nakipag-isa kay Jesus Christ, talagang ito ang nararanasan. Kabigatan, di ba? Yung nahihirapan, okay? Yung tipong hinahanap na ng tao, nasaan ba ang Diyos? Parang wala. Di ba? Na parang hindi na matapos-tapos, kaliwat ka ng mga problema, napakabigat, sobrang bigat, di ba? Na parang pinagtakluban na ng langit at lupa, di ba? Ibang definition pa, parang buhat-buhat niya ang mundo. Okay, napakabigat. So nakakapagod yung ganong sitwasyon. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Okay? At kung minsan, mga kapatid,
kahit na tayo po yung mga Kristiyano na, dumarating pa rin tayo sa ganitong sitwasyon eh. Okay? At paalala pa rin sa atin ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Okay? At kapag sinabing lumapit kayo sa akin, ang sabi po sa John 6:45, nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Okay? Kasi ang tanong sa atin ngayon dito, paano ako lalapit sa Diyos? Paano ako lalapit kay Jesus Christ? Hindi ko naman siya nakikita. Okay? Sa panahon natin ngayon, okay, para daw tayo po ay para daw ang isang tao ay makalapit sa Kanya, siya ay nakikinig. Okay? Nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig sa Ama. Okay? Sa Kanyang salita. Diba? Ang Diyos at ang salita ay isa. Okay? Nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Kapag tayo po ay nakikinig ng mabuting balita, kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay lumalapit sa Kanya. Amen? Okay? So sa panahon natin ngayon, para tayo po ay makalapit sa Kanya, makinig ka. Hanapin mo ang salita ng Diyos. At natatagpuan po ang salita ng Diyos, tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos sa mga gantong uri ng gawain. Sa mga fellowship, Sunday fellowship. Okay? Na kung saan, dyan po, di ba? Sa kalipunan ng mga mananampalataya, sa gathering na ito, nandyan po si Jesus Christ. Nandyan po yung glorious presence niya. Kasi sabi sa kanyang salita, saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, sabi ni Jesus Christ, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Amen? So sa mga fellowship, sa mga gantong uri ng gawain na nandun ang kanyang salita, nandoon si Jesus Christ. Doon tayo makakalapit sa Kanya. Amen? Amen? So sa atin, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, okay? Kung minsan, dumarating pa rin tayo sa mabibigat na pagsubok, napapagod tayo. Nagkakaroon tayo ng talagang minsan, Lord, suko na. Di ba? Parang ayoko na. Pagod na talaga ako. Hindi ko na alam kung paano susolusyonan. Hindi ko na alam kung paano gagawin. Okay? So, isa ulit ang mensahe sa atin ng Diyos. Lumapit kayo sa akin. Lumapit ka sa akin. Makinig ka ng salita ng Diyos. Magbabad ka sa salita ng Diyos. Okay? Magbabad ka sa gawain ng Diyos. Lumapit ka. Okay? Tulad din sinasabi dito sa Matthew 14:20-29. Diba? Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Amen? Kung minsan may mga gantong tanong pa tayo kahit tayong mga Kristiyano, no? Minsan, kung minsan parang nagdududa pa tayo eh. Diba? Although talaga naman dito si Pedro, ay tinanong si Jesus Christ talaga, kung ikaw yan, may pagdududa. Pero ang maganda, di ba? Sumagot si Jesus Christ, halika. Diba? Lumakad din si Pedro. Although tayo po, mga kapatid, kahit na mga Kristiyano, meron talaga tayong mga pagdududa. Okay? Kung minsan, ang tanong natin, talaga nga ba, pag umattend ako dyan, pag nagbabad ba ako sa salita ng Diyos, nagbabad ba ako sa kanyang gawain, makakasumpong talaga ako ng kapahingahan? Makakasumpong ba ako ng kagaanan ng kalooban? Kaya sabi niya, sige, halika. Sabi nga ng slogan natin dati, sa lingkod, come, see the difference. Subukan nyo. Okay? Subukan nyo. Tara. Okay? Kaya kung bakit may mga Kristiyano na parang bigat na bigat pa din, kung bakit parang hindi pa rin makawala doon sa mga gantong sitwasyon, sa mga mabigat, diba? Parang ang nangyari kasi parang hindi natin sinusubukan, diba? Parang nagdududa pa rin tayo. Okay, kung sa fellowship mayroong kapahingahan, tara, punta ka. Okay? O sa gantong gawain sa paglilingkod, punta ka. Join ka. Okay, maglingkod ka, di ka. Makita mo, di ba? Makita mo kung si Jesus Christ talagang tutugon doon sa
sa hinahanap natin. Okay? Sabi rito, sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus Christ. Yun yung pananampalataya. Okay? So sa atin din mga kapatid, sa paglapit natin, ba, pagganahin natin yung pananampalataya natin. Okay? Huwag natin kakalimutan yung pagdalo sa mga ganitong uri ng gawain. Huwag natin kakalimutan yung mga salita ng Diyos na tayo makapakinig ng kanyang salita sa bawat araw. Amen? Okay? So, tuloy natin. Sabi ito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. So, magkakaroon talaga ng kapahingahan. Pangako yan ng Diyos. Okay? So, sabi nga sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. O, teka. Brother Tonton, akala ko ba kapahingahan? Bakit may papasanin pa akong pamatok? Diba? At matuto kayo sa akin, ang sabi dito. Kapahingahan pa rin, tapos meron pa akong papasanin. Okay? So, alam niyo po, magkaiba yung pamatok ng Diyos dun sa pamatok na nagbibigay sa atin ng kapaguran. Okay? Tingnan natin dito sa Matthew 16. Okay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. So ito po yung tunay na nakakapagbigay sa atin ng kapaguran. Okay? Yung ating sarili. Sa isang tao, ito po yung laging bit-bit natin eh. Pangarap natin sa buhay, pride natin, pangalan natin, okay? Yung titulo natin, diba? Yung image natin, okay? Na kapag ito na nabibigay ng o na nako-compromise, diba? Dito tayo bumibigat lalo eh. Diba? Kapag ito na yung mga nasasagasaan sa sitwasyon natin, ito na yung nabibigyan tayo ng kapaguran eh. Diba? So, ito po, for the longest time sa mga tao, ito ang laging bit-bit natin. Ito ang pamatok natin. Okay? So, ang sabi dito ni Jesus Christ, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangan niya itakwil ang kanyang sarili. Okay? Kailangan natin itakwil ang sarili natin. Pangalan natin, pride natin, egos natin, even yung mga pangarap natin sa buhay na hindi connected sa Diyos. Okay? Yung mga bagay, yung mga ina-aspire natin na mga yaman dito sa mundo. Okay? Na lahat yan na mga hindi connected sa Diyos, itakwil natin yan. At ang sabi, pasanin ang kanyang krus. Okay? Kapag sinabing pasanin ang kanyang krus, ito yung mga bagay na connected sa Diyos. Amen? Unang-una, ang krus na ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? The cross na nagsisignify ng salvation. Kung saan, ito ang papasanin natin na magagamit tayo upang maipahayag din sa marami ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ibig sabihin lang, kailangan natin maglingkod. Amen? Kung wala ang paglilingkod sa Diyos, kung wala talaga tayong connection sa Diyos, okay? Dalawa nga lang yan. Sabi nga natin, di ba? Hindi pwedeng maglingkod ang isang tao sa dalawang ilog. Diba? Dahil isa, kaumbuhian niya. Yung isa, paglilingkuran niya. Okay? Kung hindi tayo naglilingkod sa Diyos, tiyak, nandun pa rin tayo sa ating sarili. Amen? So sa atin, kailangan natin itakwil ang sarili natin, pasanin ang kanyang krus. Decide ka. I-connect mo yung buhay mo kay Jesus Christ sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Amen? Magpagamit ka. Yung talento mo, yung resources mo, yung time mo, yung efforts mo. Hindi sinasabi ng Diyos lahat. Buong araw, 24/7 maglingkod ka. Okay? Although sa lahat ng pamaraan, di ba, pwede tayong makapaglingkod. Ang tinutukoy po natin dito yung sa ministry. Okay?
Kung tayo po yung maglilingkod, hindi naman araw-araw. Ano, nasa church tayo o nasa ministry tayo. Hindi. Okay? Although may mga pagkakataon talaga sa buhay natin, kapag tayo lingkod ng Panginoon, lingkod ng Diyos, kahit sa trabaho, magagamit niya tayo. Kasi sabi nga, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Paglilingkod yun. Okay? So, isa yan sa mga dapat nating pasanin. Okay? Yung paglilingkod. Okay? At sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Amen? So, alam ko na alam niyo yung ibig ko sabihin dito. Okay? Self-explanatory naman. Gagawin pa man, di ba? Tingnan natin dito. Talaga namang pinakikita na kapag tayo, ang focus natin, sarili natin, focus natin yung buhay natin, focus natin ang sanlibutan, di ba? Ang nangyayari, di ba? Talagang mawawalan ka. Kahit anong effort ang gawin mo, kahit anong double time ang gawin mo, 'di ba? Na paglingkuran ng sanlibutan, paglingkuran ng mga sarili mo. Biblical ito, ang mangyayari, mas mawawalan ka pa. Kaya ang nangyayari, mas napapagod ang tao eh. 'Di ba? Mas napapagod tayo eh. Kasi todo effort ka na pero parang walang nangyayari, pero wala ka pa rin satisfaction, wala ka pa din kahit anong mga, 'di ba? Hindi ka pa din nakokontento, hindi pa rin complete yung buhay mo dahil, 'di ba? Hindi naman kasi ang sanlibutan ang magbibigay sa atin ng buhay. Okay? Ang tanging magbibigay sa atin ng buhay, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Kaya kung tayo mag-aalay ng buhay para sa Diyos, para kay Jesus Christ, siya ang magkakamit nito. Amen? Diba? Dito pa lang, makikita na natin yung kaibahan. Diba? Dito pa lang, makikita na natin kung ano yung mas magaan. Okay? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Amen? So marami pa rin na mga tao ang ganito ang pananaw sa buhay. Amen? Nag-i-invest, walang masama. Pero ang mali, ginagawa na natin buhay ang sanlibutan. Okay? Ginagawa na natin buhay, 'di ba? Ang magpayaman, ginagawa na natin buhay ang mag-ipon ng mga yaman. Okay? Dito sa mundo, sa sanlibutan. Again, kung yan lang ginagawa natin, wala ang Diyos sa picture, wala si Jesus Christ sa buhay natin, ang sabi, mapapahamak naman ang kanyang sarili. Useless. 'Di ba? Walang kwenta ang buhay natin kung wala si Jesus Christ. Okay? Tandaan natin, hindi masama na tayo po'y magtrabaho. Hindi masama na tayo maghanap buhay. Hindi masama na tayo po'y mangarap ng mga bagay na gusto nating makamtan dito sa mundo. Basta, sa lahat ng gagawin natin, kasama natin si Jesus Christ, nasa tama tayo. Amen? Kasi, kung nasa atin si Jesus Christ, mamaya mas maunawaan natin, tama yung path natin eh. Tama yung perspective, tama yung motibo, tama yung goal. Amen? Mas magaan yun. Amen? At doon tayo magkakaroon ng buhay. Okay? Pero kung wala si Jesus Christ sa picture, wala si Jesus Christ, wala ang Diyos, diba? Kahit makamtan natin ang buong sanlibutan, kung mapapahamak lang din naman yung buhay natin, baliwala. Diba? Baliwala yung sarili natin. Kasi at the end of the day, okay, nothing is permanent in this world. Kahit tayo, kahit yung buhay natin, hindi permanente. Yung mga bagay na meron tayo, yung mga bagay na pinag-ipunan natin, mga bagay na ininvest natin, wala lang yan. Hindi yan permanent. Okay? So, importante sa atin mga kapatid, okay, sa atin, kalimutan natin yung ating sarili. Okay? Magbigay tayo, ba? Kung meron man tayong dapat gawin dito sa sanlibutan, okay? Yun yung pasanin natin ng ating krus. Maglingkod tayo sa Diyos. Yan po yung tinutukoy dito sa verse 29 ng Mateo 11 na pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Okay? Yan ang dapat natin pasanin, hindi yung pasanin natin ng sanlibutan.
Kasi kapag ang pamatok ng Diyos ang pinapasa natin, meron tayong pagkatuto. Okay? Nade-develop tayo. Kasi totoo naman mga kapatid, hindi talaga maiiwasan o hindi mawawala ang mga pagsubok, hindi mawawala ang mga suliranin dito. Hindi po exempted ang Kristiyano, ang mga anak ng Diyos sa mga pagsubok. Kaya wag natin tingnan na kapag sinabing kapahingahan, nakahiga na lang tayo, sitting pretty, no? Tulog, parang uulan na lang ng mga kailangan natin, babagsakan tayo ng mga resources natin. Okay, pag bumagsak diyan, puro coins, sige, bahala ka. Bukol-bukol tayo diyan. Okay, hindi po ganoon, ano? Ito po 'yung kaibahan. Okay, nung pamatok ng Diyos at doon sa pamatok, 'di ba? Yung bigatin na binibitbit natin from this world. Kaiba po 'yun. Okay? So naunawaan po natin kanina 'yan. Okay? So kapag ang pamatok po ng Diyos ang pinasa natin, dito rin tayo natututo. Dito rin tayo lumalago. Dito tayo nagmamature. Okay? Spiritually. Okay? Sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Amen. So makakatagpo tayo kung tayo po ay connected talaga kay Jesus Christ. Okay? Mas maunawaan natin yung kahulugan ng kapahingahan kay Jesus Christ. Okay? Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Amen. May pasanin pa rin. May pamatok pa rin. But the difference, okay, madaling dalhin yung kay Jesus Christ at magaan pasanin yung kay Jesus Christ. Amen? Magaan. Alam niyo kung bakit? Sabi ko nga, hindi tayo exempted sa pagsubok. Lahat tayo meron, pero may pangako kasi ang Diyos. 1 Corinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Okay? Ito'y pangako ng Diyos sa lahat ng believers, sa lahat ng mananampalataya ng Diyos, mananampalataya ni Jesus Christ. Hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Amen? Hindi daw. Hindi niya ipahintulot. So kung tayo man ay dumaraan sa isang pagsubok, tandaan natin, hindi yan hihigit sa makakaya natin. Ibig sabihin, kaya natin yan. Kaya mo yan. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, kayang-kaya mong solusyonan o kayang-kaya mong lagpasan yan. Ang sabi pa nga dito, bukod dyan, mga kapatid, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Okay? Still, ang Diyos, by His grace, okay, sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, okay, siya ang magbibigay sa atin ng lakas at ng paraan upang malampasan ito. Amen? Yun yung difference ng pamatok na meron tayo sa sanlibutan at ng pamatok na ibinibigay ng Diyos. Okay? Amen? So, sana nakita niyo yung difference. Ano po? Okay? At nakita natin na talagang importante na tayo po ay nakadikit kay Jesus Christ. Importante na tayo patuloy na lumalapit sa Diyos. Yan po yung pinagkaiba. Amen? Yan po yung pinagkaiba ng na kay Kristo at wala kay Kristo. Amen? So, sa ganyan paraan, mga kapatid, dito pa lang makikita natin iba. Diba? Although may mga pagsubok pa din, pero I'm very sure na mararanasan natin yung kapahingahan. Mararanasan natin yung kagaanan ng kalooban. Amen? Kasi bakit? Meron ng tulong. Okay? Meron na tayong kaagapay. Okay? May pangako na. Okay? Unlike kung tayo po'y wala kay Kristo, tayo malayo kay Kristo, para tayo naglalakad lang on our own. Okay?
Para tayong naglalakbay on our own, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pagkain. Hindi natin alam kung saan tayo iinom. Hindi natin alam, diba? Para tayong tupang ligaw. Parang ganun. Parang kanta yun parang tupang ligaw. Kapag tayo wala kay Kristo, talaga nakakapagod maglakbay dito nang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Diba? Maglakad ka ng maglakad nang hindi mo alam kung saan ka tutungo. Nakakapagod yan. But with God, with Jesus Christ in our lives, okay, tayo po ay may direction na. Alam natin kung saan tayo tutungo. Alam natin kung saan tayo pupunta. Dahil meron tayong pastol. Okay? Nang walang iba kundi si Jesus Christ. Na siya nag-aalaga. Na siya nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Na siya nagbibigay sa atin ng kagaanan ng kalooban. Na siya nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Kasi alam niyo po, yun po yung isa sa sa tingin ko na nakakapagod. Yung tayo po ay spiritually, diba, emotionally, at yung mental natin ay yung napapagod. Yung kakaisip, hindi alam kung saan kukuhanin yung ganito, hindi alam kung paano. Okay? Yan po yung mas nakakapagod at sa tingin ko hindi yan nakukuha ng isang gabing tulog. Okay? Kasi pagising mo, yun pa rin ang iniisip natin. Yan po yung mas nakakapagod. At hindi po natin makikita yung kapahingahan na yan dito sa sanlibutan. It is by grace. It is a gift. Again, kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan, ng kaisipan, okay, yan po yung kapahingahan kapag nagkaroon tayong kapayapaan ng kaisipan. Kagaanan ng kalooban, diba? Isang kapahingahan po yan na mabigat yung kalooban natin sa galit, mabigat yung kalooban natin sa lungkot, mabigat yung kalooban natin sa sama ng loob. Okay? Kapag nawala lahat ng yan, only Jesus, 'di ba, ang makakapagpaalis niyan. Only Jesus ang makakapagbigay sa atin ng kagaanan ng kalooban. At kapag nangyari yun, isang kapahingahan yun. Amen? Kapahingahan yan. At lahat ng yan, masusumpungan natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kapag tayo po ay nakipag-isa sa Kanya. At kapag tayo po ay patuloy na connected sa Diyos. Amen? Tulad nga po sa Kanya ring sinabi, sa puno ng ubas, wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Amen? Kaya yung nabasa natin dito mga kapatid, kung tayo man po mga Kristiyano ay dumarating sa mga pagsubok, huwag nating ilagay ang solusyon sa sarili natin. Huwag nating, 'di ba? Huwag nating buhatin yung bigatin natin sarili natin. Ibigay natin sa Diyos. Ibigay natin kay Jesus Christ. At ampasanin mo yung pamatok niya. Okay? Ampasanin mo, 'di ba? Yung pamatok niya. Maglingkod ka sa Diyos. Magbabad ka ng salita ng Diyos. Magpagamit ka sa Diyos. Okay? Magpagamit ka sa Kanya. Okay? At siya ang bahala doon sa alalahanin natin. Siya ang bahala doon sa suliranin at pagsubok na kinapapalooban natin ngayon. Amen? Suko mo lahat sa Kanya. Kaya nga sabi, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo. Okay? Kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit di rin tayo nakakalapit sa Diyos di ba? Lalo na mga wala pang pananampalataya sa Diyos. Kasi hindi tayo nagtitiwala Hindi tayo nagtitiwala na magkakaroon ng solusyon. Okay? Hindi tayo nagtitiwala na mangyayari. Diba? Magkakaroon tayo ng kagaanan ng kalooban, magkakaroon tayo ng peace of mind, magkakaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Amen. Hindi kasi tayo naniniwala. Actually, halos lahat tayo. Dumaan tayo sa ganyan Aten pa ba ako dyan? Dito nga, di na ako magkaugaga dito sa pagsusolusyon dito sa problema ko. Dadagdag pa sa akin yung fellowship na yan. Maubos lang oras ko dyan. Yan po dahilan natin nun Amen? Diba? Pero sinubukan natin. Diba? Lumapit tayo sa Diyos. And true enough, lahat ng mga suliranin, lahat ng pagsubok, pagbabago ng buhay, kaligtasan, buhay na ganap at kasaysayan, naranasan natin yan. Amen?
Naranasan natin yan. Amen? Yan po ang nasusumpungan ng isang tao kapag tayo po ay lumalapit kay Jesus Christ. Amen. So tuloy po natin, ang sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 1 to 7, kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ng balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Amen. That's how important again ang pananampalataya. Okay? Sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, sa bawat pakikinig natin ng mabuting balita tungkol kay Kristo, kailangan natin itong tanggapin ng may pananampalataya. Amen? Kailangan natin itong tanggapin. Okay? Baka kung bakit, di ba? Kung bakit parang hindi pa ganung nagte-take effect. Okay? Let's assess ourselves. Okay? Assess natin yung buhay natin. Teka, baka kulang pa rin ako sa pananampalataya. Baka hindi pa rin talaga ako lubos na nagtitiwala sa salita niya. Baka nagdududa pa din ako. Okay? So kung nandito tayo sa sitwasyon na ito, mga kapatid, assess natin yung buhay natin. Alisin na natin yung mga doubts. Alisin na natin yung what if, yung mga buts. Alisin na natin yan kapag si Kristo ang pinag-uusapan natin. Okay? Kapag si Kristo ang subject natin, si Jesus Christ, ang mabuting balita, tanggalin natin mga bagay na yan. Ibigay mo yung 100% na pagtitiwala. Ibigay mo yung pagtitiwala, yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Okay? Subukan nyo. Tulad na nangyari kay Pedro. Sige, halika. Tingnan si Pedro. Walang pag-aalinlangan. Diba? Kung tutusin, sa normal na tao, ba't ako dagat to tatalon talaga ako? Makakalakad ba ako dyan? Imposible may doubt. Pero tingnan nyo yung nangyari kay Pedro. Hindi siya nagduda. Diba? Hindi siya nagduda. Tumalon siya sa bangka at naglakad. Bagaman, dumating sa punto ng buhay niya, diba? Nung habang naglalakad siya, dumating yung matakas na hangin, matakas na alon, na out of focus siya. Okay? Pero kay naman, connected siya kay Jesus Christ. Hindi siya pababayaan. Hindi siya pinabayaan. Amen? So, ganun din tayo. Okay? Alisin natin yung mga doubt. Alisin natin yung mga pag-aalinlangan natin kapag si Kristo na pinag-usapan natin. Tapat ang Diyos. Huwag natin maliitin ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Okay? Kaya niyang gawin ng lahat. Diba? Minasa natin kanina. Napakinggan ninyo. Magagawa akong lahat ng bagay. Ang magagawa. Diba? Kapag tayo may pananampalataya. Mangyayari ang lahat ng bagay sa taong may pananampalataya. Amen? May magagawa ang Diyos. Amen? May magagawa si Jesus Christ. Okay? So tuloy natin. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Okay? Tayong mga sumasampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako. Amen? So tayong mga sumasampalataya, okay? Tumanggap tayo ng mga kapahingahan na yan. At iyon, at ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa. Hindi sila makakapasok sa lupain na kapahingahang aking pinangako. Sinabi niya ito, kahit tapos na niya ang kanyang mga gawain mula ng likain ng sanlibutan. Amen? So, ang mahalaga, mga kapatid, kung tayo po may pananampalataya, kung tayo po ay may yung pagtitiwala sa Panginoon, masusumpungan natin ang kapahingahang ipinangako ng Diyos. Amen? Okay? So, sabi nga rin sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. So, itong mahalaga, mga kapatid. Okay? So, patuloy na paalala sa atin, kahit na tayo mga mananampalataya ni Kristo, kung minsan nadadagit pa rin tayo kung anong takbo ng sanlibutan.
Di ba? Kung ano pa rin ang kalakaran ng sanlibutan, kung ano pa rin ang sistema na umiikot ng sanlibutan. Again, paalala sa atin, mga Kristiyano tayo, tayo mga mananampalataya ni Kristo, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Okay? Kung ang takbo ng mundong ito, okay, may problema ka, maglasing ka. Kung may problema ka, kausapin mo yung barkada mo. Okay? Kung may problema ka, ipatulfo mo. Kung may problema ka, ganito gawin mo, etc., etc. Okay? Again, kung ano man yung bigatin na meron tayo, ang sinasabi sa atin ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Amen. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nabibigatan ba at nahirapan sa inyong pasaanin. Lumapit. Salita ng Diyos, Word of God, mabuting balita tungkol kay Kristo, pakinggan natin. Yan ang paglapit natin sa Diyos. At sa paglapit natin na yan, taas mo sa Diyos ang lahat ng mga bigatin natin. Okay? Amen? Huwag nating hanapin ang kakampi sa sanlibutan. Huwag nating hanapin ang kakampi sa mga barkada natin o so whatsoever. Okay? Ang hanapin nating kakampi, si Jesus Christ. Okay? Yan ang hanapin natin. Okay? Kaya huwag tayong makiayon. Sa buhay natin, syempre, wag sana rin halimbawa na tayo mga lingkod na ng Diyos, tayo mga lingkod na ng Panginoon. Okay? Alam ko naman na hindi nagiging kabigatan sa atin ang paglilingkod sa Diyos. Kasi sabi nga niya, magaan yan eh. Diba? Magaan yung pamatok ng Diyos. At ako naniniwala, hindi magiging dahilan ng ministry, hindi magiging dahilan na paglilingkod natin para tayo mapagod. Okay, hindi. Amen? Sa gayon nga, ang nangyayari pa dyan, mas nagiging malapit tayo sa presensya ng Diyos kung tayo po ay nasa ministry. Tandaan po natin yan. Amen? Kaya wag nating titingnan o wag nating iisipin mga kapatid na kapag tayong bigat na dahil sa problema sa pamilya, problema sa trabaho, sa pag-aaral, problemang pinansyal, wag sanang ang ministry, ang paglilingkod natin na makompromise. Bagkus, mas lalo tayong mag-init sa paglilingkod sa Panginoon. Mas lalo tayong mag-init, lalo tayong mag-decide, okay, na maglingkod sa Panginoon. Kasi the more na tayo po ay nasa ministry, the more na nalalapit tayo sa Diyos. At kapag the more na tayo po ay nalalapit sa Diyos, connected sa Diyos, okay, nandoon po ang kapahingahan. Nandoon po ang kapayapaan. Amen? Tulad po ng sinasabi sa Exodus 33:12-14. Sinabi ni Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing pinangako. Amen? Ulit. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi nyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung totoo ito'y ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak. Balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo ang bayang Israel ay inyo. Amen? So dito parang nagtatanong si Moises na parang hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos eh. Hindi niya alam kung paano niya gagampanan yung role na ibinigay sa kanya ng Diyos na i-lead ang Israelites, ang bayan ng Israel doon sa lupang pinangako. Kaya clueless siya. So may mga tanong parang medyo mabigat, medyo parang ang nangyayari, parang clueless nga, yun, parang hindi ko kaya, paano gagawin. Again mga kapatid, maganda yung sagot ng Diyos dito. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Yahweh, sagot ng Diyos. Okay? Ang sagot dito sa English, verse 14, my presence shall go with you
and I will give you rest. Amen? Amen? So, isa lang po talaga. Dito sinasabi natin, the more na tayo po ay nagpapagamit sa Diyos, the more na tayo po ay connected sa Diyos, dun lamang po natin masusumpungan ang tunay na kapahingahan. Okay? Hindi po natin masusumpungan ang kapahingahan kung tayo po ay malayo sa Diyos. Mas bibigat lang lahat ng yan. The more na tayo po connected, the more na tayo po ay malapit sa Diyos, doon natin ma-experience ang kapayapaan, ang kapahingahan. Amen? Sa presensya lamang ng Diyos natin masusumpungan ang bagay na ito. Amen? Kaya kung ano man yung mga sitwasyon na meron tayo, mga kapatid, tandaan natin, last na po ito, Roma 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Okay? Walang kahit anong puwersa sa mundo, pagsubok, tao, pangyayari, ang pwedeng sabihin na natin na makatalo sa Diyos, diba? Makatalo dun sa kapayapaan na kaya niyang ibigay sa atin. Okay? Wala yan. Kahit anong pagsubok, problema, kung nasa atin si Jesus Christ, emotionally, mentally, physically, okay, kayang i-recharge ng Diyos ang lahat ng kakulangan na meron tayo. Especially yung kapahingahan. Amen? Kapayapaan, kayang ibigay ng Diyos yan. Pag-asa, kayang ibigay ng Diyos yan. Kagaanan ng kalooban, kayang ibigay ng Diyos yan. Amen? Yung kabigatan ng kalooban, kayang tanggalin ng Diyos. Kalungkutan, kayang tanggalin ng Diyos yan at palitan ng kagalakan because it is a gift, kagalakan. Amen? Lahat ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan na kay Jesus Christ. At ang mga bagay na kay Jesus Christ, ang mga bagay na kaloob ng Diyos, yan po yung masasabi ko na talagang kailangan natin sa pamumuhay dito sa mundo. Hindi po yung mga material things. Hindi po yung mga bagay, hindi po yung mga possessions. Amen? Ang lahat ng mga kakailanganan natin dito sa mundo is from God. Okay? Lahat yan. Amen? Kasi yung mga pagod lang natin, kayang-kayang itulog yan, mga kapatid. Pero yung iba yung, di ba? Iba yung sa mental, spiritual, emotional. Amen? Okay? At ang katanging makakasolusyon lang dyan, ang tanging sagot lamang sa mga kapaguran natin na yan, walang iba. J-E-S-U-S. Jesus. Amen? So, sana po sa araw na ito ay muli ay nangusap ang Holy Spirit sa atin. Nagkaroon tayo ng lakas ng loob. Na-replenish tayo. Nagkaroon tayo ng sapat na kaalaman muli at nadagdagan ng ating pananampalataya. Amen? So, sa pagtatapos po, tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat, O Diyos, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin, Panginoong Jesus. Aming Ama, Ikaw nakakita sa aming lahat, sa puso't isipan namin, sa lahat ng kapaguran namin, sa lahat ng mga pinagdadaanan namin mga pagsubok, sa kapaguran namin sa mental, spiritual, emotional, Panginoon, even physical, Lord, Ikaw nakakita nito. Ikaw nakakita ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin. Aming Ama, turuan mo kami, tulungan mo kami na lumapit sa iyo, na ibigay, Panginoon, ang lahat ng mga bigatin namin sa iyo. Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng tapang, lakas ng loob, Panginoon. Sa mga wala pang pananampalataya, Lord, bigyan mo kami ng tapang at lakas ng loob na kami lumapit sa iyo. Tanggalin mo ang lahat ng takot, ng pagdududa tungkol sa iyo, Panginoon, at palitan mo ito ng pag-asa, Panginoong Jesus. Gayon pa man, Panginoon, sa aming lahat ng mga mananampalataya na, aming Ama, patuloy mong palakasin ang aming kalooban, patuloy mo kaming paalalahanan na huwag kaming manangan sa sarili naming karunungan, na huwag kaming manangan sa sarili naming lakas, na huwag kaming manangan sa sarili naming kapangyarihan. Bagkus ang lahat ng bagay, lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga kakailanganin namin, ay iasa lamang namin sa iyo, Panginoong Jesus. Dahil tunay ka, tunay ang pangako mo,
tapat ka, na hindi mo kami iwan ni pababayaan man, na ikaw ang sagot sa lahat ng suliranin namin, ikaw ang sagot sa lahat ng kakulangan namin, ikaw ang sagot sa lahat ng kailangan namin, Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo, sa pag-aaruga mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, sa araw-araw na pagpapaalala mo sa amin na madalas, Panginoon, nakakalimutan namin ang mga pangako mo. Lord, patuloy mong ibuhos sa amin ng Holy Spirit sa bawat araw na siya magpapaalala sa amin sa lahat ng pangako na ibinigay mo sa amin. Lord, thank you. Patuloy mo kaming gamitin. Patuloy kaming gamitin ang aming buhay, ang aming lakas, aming katawan, Panginoon, ang aming resources, ang aming talento. Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian mo, para sa iyong kaluguran at para sa iyong iglesia. O Diyos, hallelujah. Alam namin kasi, Panginoon, sa paglilingkod namin, Panginoong Hesus, ay dito kami mas lalong lalakas. Dito kami mas lalong uunlad. Dito kami magkakaroon ng kapahingahan sa presensya mo lamang. Panginoong Hesus, maraming salamat at pinagkapasalamat na rin sa amin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kagalingan ay pinagkaloob mo na sa aming lahat, sa lahat ng may karamdaman. Lord, thank you. We are healed in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng mga members at manggagawa ng aming community. Patuloy na pagpapala, Panginoong Hesus, ang ibuhos mo sa kanila, kalakasan, malusog na pangangatawan, mahabang buhay, 10 na kanilang pamilya. Pagpalain mo ang kanilang pinansyal, pagpalain mo ang kanilang buong pamilya, kanilang mga negosyo, Panginoon, pagpalain mo patuloy ang kanilang mga hanap buhay. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay nila, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong ginagamit upang kami ay pagpalain din, pagpalain ang aming community, ang lingkod, patuloy na pagpalain ng kapwa namin, ng aming kapatid sa pananampalataya at ang aming mga pamilya. Maraming salamat, O Diyos, at ang lahat ng ito, aming Ama, ay dalangin namin at tinataas namin lahat ng may pasasalamat, pagpupuri, pagsamba, at kadakilaan na tayong sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon at wag po natin kakaligtaan, tayo po ay maging pagpapala din sa ating kapwa. God bless us all. Amen. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules. Ganitong oras din po, 6 to 8 p.m. Midweek Fellowship. At meron din po tayong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po yon. At meron din pong Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. At meron din po tayong 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At tayo'y unang inibig ng ating Panginoong Hesus, kaya one in love, one in Christ. At ang tema po ng taon, sa lingkod, pamilya, tayo. God bless us all.